Okay? Sino na po sa inyo ang nakakita ng isang boxing kung saan yung isa ay naka-blindfold samantalang yung kalaban niya ay hindi? Siguro kung mangyayari man yun, ay yung naka-blindfold ay napakagaling na boksingero. Tapos yung walang blindfold ay hindi masyadong magaling kaya pwedeng namamartida. Pero alam niyo po ba na sa ating everyday life ay merong ganitong klaseng boxing na nangyayari at tayo po ay involved dito, ano? At ang kalaban natin ay walang iba kundi si Satan. Unfortunately, bagamat napakagaling ni Satan ay hindi siya yung naka-blindfold. Tayo po yung naka-blindfold. Okay? At kaya po ang ating message ngayong umaga ay pinamagatan na 3 rounds with the devil. Pag-aaralan po natin kung paano tayo nakikipag-boxing kay Satanas. At magsisikap tayo na yung blindfold na nakalagay sa ating mga mata ay matanggal. Okay? At ang pag-aaralan po natin ay Romans 6, 7, and 8. Sa magitan ng pag-aaral na to ay matutunan natin kung paano tayong makikipaglaban ng mas mabuti sa ating kaaway na si Satan. Okay? Pero bago po tayo magsimula, ay gagamit muna tayo. We will discuss some hermeneutical principles. Unang-una po ay yung Romans 6, 7, and 8 ay kinakailangan makita natin na iisa lamang siyang account. Mahaba siya, 3 chapters. Pero dito sa 3 chapters na ito ay dinidiscuss ni Pablo yung Christian life na ito ay nagko-consist ng isang progressive struggle with Satan. And this progressive struggle happens in 3 rounds. Kaya nga po, 3 rounds with the devil. Pero progressive po siya. Kinakailangan dumaan muna tayo sa round 1 bago tayo makapunta sa round 2. Hindi tayo makakapunta sa round 3 kung hindi tayo dumadaan sa dalawang naunang round. Okay? So we will try to identify what Satan is doing at every stage of the struggle to keep the Christian enslaved. Tisikali po nating maunawaan kung ano yung ginagawa ni Satanas sa round 1, sa round 2, sa round 3, para mapanatili tayong alipin. Now, how do we do that? We will substitute Satan in strategic places when you see the word sin. Okay? So kapag nakikita po natin Romans 6, 7, and 8, yung salitang sin, papalitan natin siya ng salitang Satan. Bakit natin gagawin to? Because we need to understand that here, Paul uses a literary device called personification. Okay? Ano ang personification? Ito po yung pagbibigay ng personal nature sa something na hindi tao. Halimbawa po, kung minsan sa literature, pwede yung isang aso nagsasalita, but in reality, yung writer ay gusto niyang tukuyin yung sinasabi ng isang tao. Okay, so dito po, sa Romans 6, 7, and 8, ang ginagamit ni Paul na personification ay si Satan for the word sin. Okay, so ulit, kapag nakakakita ng salitang sin, papalitan natin ng Satan. Okay, so we go now to 3 rounds with the devil. Are you ready? So unang-una po, in round 1, you are that one slave whom you obey, whether of Satan leading to death or of obedience leading to righteousness. Okay? So, ibig sabihin daw po, lahat ng taong ipinanganak dito sa lupa ay ipinanganak na slave ni Satan. Yun po ang kalagayan natin sa round 1. Ano? Ulitin ko po, lahat ng tao na nasa mundo na ipinanganak ay pinanganak na slave ni Satan. Akala nila ay malaya sila, but in reality, Satan is their slave master. Binubulungan sila ni Satanas. Ganitong gawin mo, ganitong gawin yan. And uh, all the while na iniisip nila na nag-enjoy lang sila sa buhay, but in reality, papunta sa kamatayan yung lahat ng kanilang ginagawa. Okay? So, how do we escape being a slave of Satan? Sa kabutihan ng Diyos, bumaba siya sa sanlibutan at ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak upang mamatay sa cross. At lahat ng tao ay binibigyan niya ng isang choice. Okay, sabi dito, but God be thanked, though you were slaves of Satan, yet you obeyed from the heart that form of doctrine which you were delivered.
gumawa siya ng paraan upang tayo maligtas. And having been set free from Satan, you became slaves of righteousness or of Christ. Ngayon daw po, sa pagkalaya natin sa pagkaliping na dati yung slavery natin kay Satan ay papunta sa kamatayan, pero yung slavery kay Kristo ay papunta sa buhay na walang hanggan. And how do we do that? Dumarating po tayo sa isang commonly misunderstood text, which is Romans 6:23. At yun po yung ating memory text kanina na binasa ni Dr. Rodrigo. Sabi doon, "For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord." Marami nag-aakala na ang text na ito ay nagsasabi, dahil nagkasala tayo, magbabayad tayo. Ang ibabayad natin ay ating kamatayan. Pero may problema po sa interpretation na ito. Unang-una, kung tayo ang magbabayad, sinong tumatanggap ng bayad natin? Kanino natin ibinibigay yung kamatayan natin? Hindi ba kapag may isang tao na bumibili, ay tinatanggap niya yun at may pakinabang sa kanya? Sinong makikinabang sa ating kamatayan? Ang Diyos ba? Parang hindi naman yata natutuwa ang Diyos sa ating kamatayan. So kinakailan lamang po na interpret natin tama yung text na ito. Gamitin natin yung principle kanina na kapag nababasa natin yung salitang sin, ay papalitan natin ng save. Babasahin po natin ulit. Wages of Satan is death. So yun po nagiging malinaw na noong tayo ay alipin ni Satanas, ibigyan niya tayo ng sweldo kasi ang tama pong Tagalog ng salitang wages ay kabayaran, kundi sweldo. So yung mga alipin ni Satanas, binibigyan niya ng sweldo. Kaya lang yung sweldo niya ay malupit. Tayo, kapag nagtatrabaho tayo, wala na tayong hinintay kundi yung sweldo. Yung sweldo ay maganda, makikinabang tayo. Pero sa pasweldo ni Satanas ay hindi tayo makikinabang. Bagkus ay pupunta tayo sa kamatayan dahil yun sinusweldo sa atin. But, meron tayong pagpili. Sa kabutihan ng Diyos, pwede tayong pumili. Binigyan niya tayo ng freedom of choice. Pwede nating piliin yung gift of God. Ngayon po, yung katapat ng wages of sin ay hindi bayad, kundi gift. Dahil po, kahit anong gawin natin, kahit anong paghihirap ang gawin natin, wala tayong magagawa para maging worthy, maging karapat-dapat sa eternal life because the gift of God is eternal life. Can I do anything to get to heaven? May masasakyan ba ako para makarating sa heaven? Pag sumakay ba ako sa rocket ni Elon Musk, madadala ba ako nun sa heaven? Siguro madadala ako nun sa Mars. Pero sa heaven, which is the home of God, hindi ako madadala nun kahit kailanman. Wala po tayong masasakyan para makarating sa langit. Wala tayong magagawa para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ang binibigay ng Diyos ay gift na lang, libre na lang. Hindi mo kinakailangan paghirapan. Ibibigay ko sa iyo ng libre yung eternal life. So nasa atin po yung pagpili. What shall you choose? Will you want the wages of sin? Gusto mo ba yung sweldo ni Satanas na kamatayan? O yung regalo ng Diyos na buhay na walang hanggan? As for me, ay pipiliin ko na yung buhay na walang hanggan. At nasa atin po yung opportunity na iyan. And how do we choose life? Sabi po dito, we can have victory in round 1 through death. Sabi po ni Paul sa Romans 6 verse 4, therefore we were buried with him through baptism into death. Nung tayo'y bininyagan, inilibing tayo sa tubig. At merong namatay sa atin kasi kapag inililibing, merong namamatay at yung namamatay po yung luma nating pagkatao. Pagkatapos nating may lubog sa tubig, iniaangat tayo. That just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so, we also should walk in newness of life. So pagkaahon po natin dun sa grave ng tubig sa ating baptism, pinapanganak tayong muli. We are born again. Meron na tayong bagong buhay. At namatay na. Nung ako'y bininyagan, yung lumang Joel na mahilig sa bisyo, naninigarilyo, umiinom, nagda-drugs, walang inasikaso, kundi sarili niyang kasiyahan, ay namatay na. At nung umahon siya
nung umahon ako doon sa tubig, meron ng isang bagong Joel na baliktad-baliktad na. Ang gusto ko ngayon, yung Bible na, gusto ko na mag-pray, gusto ko na mag-serve sa iba. And that is all because of the miracle of God. So that is how we gain the victory in round 1 by the death of our old person and by being born again through baptism. Sino po sa inyo ang nanalo na sa round 1? Alam ko po na halos lahat, karamihan sa church sa Paurido ay nabaptize na, and I believe that most of us were baptized also, not only in the water but also in the Spirit. Kinakailangan po kasi magkasama yun eh. Hindi lang tayo nabinyagan sa tubig, kundi nabinyagan din tayo sa Espiritu. Ibig sabihin, yung puso natin ay binago talaga ng Espiritu dahil binigay natin ng lubos-lubusan yung buhay natin sa Kanya. Okay. Unfortunately, nung magkaroon tayo ng victory sa round 1, hindi pa rin tumigil si Satanas, kaya meron pa pong round 2. Round 2, si Satan, na sa round 1 ay slave master, ngayon he has become a deceiver. Isa siyang mandaraya, manlilinlang. Nung ako ay nabinyagan at pumasok na ako ng church, unfortunately, si Satanas sumunod din sa akin, papasok ng church. At doon sa church, habang ako'y nagpipray, habang ako'y nagba-Bible study, habang ako'y nagtuturo, habang ako'y nagsisermon, ay dinideceive niya ako. And meron po siyang ginagamit para i-deceive ako. Okay? And I would like to share with you some of my secret texts. Ano? Ang pakiusap ko lang po, could you keep it a secret between us? Huwag ninyong ipagsasabi itong mga text na to ha, kasi hindi masyadong marami ang nakakaalam nito. Okay? So ano po bang sinasabi ko? It's Romans 7, 10 and 11. Yan po yung unang text. And the commandment, which was to bring life, I found to bring death. For Satan, taking occasion by the commandment, deceived me, and by it, killed me. So ano raw ang ginamit ni Satanas para i-deceive ako, para linlangin ako? Again, ano ang ginamit ni Satanas? He used the commandment. He used the law. Ito pong hindi masyadong alam ng karaniwang Kristiyano. Hindi niya naintindihan na yung kautusan, bagamat napakaganda ng kautusan, bagamat ito ay, kumbaga, nakapagpapaganda ng buhay kapag ating sinunod, pero ginagamit iyon ng kautusan. Hindi ko po sinasabing masama yung kautusan, hindi ko sinasabing hindi na siya kinakailangan sundin. I reiterate, kinakailangan pa rin pong sundin yung kautusan, at sa aking sariling experience, pinagpipilitan kong sundin yung kautusan. Pero ang sinasabi natin ngayon, ang inire-reveal ng Romans 7:11, ginagamit ni Satanas yung kautusan. At sa pamamagitan nito, dinideceive niya tayo at pinapatay niya tayo. Ibig sabihin po, yung kautusan ay ginagawang substitute ni Satanas for the gospel. Kasi yung gospel, yun ang magbibigay ng buhay sa atin. The news that Jesus died on the cross for our sins, yun ang magbibigay buhay sa atin at yun ang dapat palaging nasa isip natin. Yun ang palaging sentro dapat ng ating consciousness. Pero anong ginawa ni Satanas? Pinalitan niya yung center ng consciousness natin from the gospel, inilipat niya sa law. Na maganda rin yung law, kaya lang kapag nakasentro sa law, yung ating consciousness, yung ating pag-iisip, yung ating puso, ay hindi po ito makapagbibigay ng buhay. Kaya sa magitan na to ay pinapatay tayo ni Satanas. Another secret text is Romans 7:8. Sabi po dito, but Satan, using the opportunity afforded by the commandment or the law, produced in me every kind of coveting. Sa pamamagitan daw ng kautusan, si Satanas nag-produce sa akin. Gumawa siya sa akin ng lahat ng klaseng masasamang ugali. Ipinapaliwanag din po yan sa verse 5. For when we were controlled by our sinful nature, the sinful passions aroused by the law were at work in us so that we bore fruit for death. Ibig sabihin daw po, sa magitan ng kautusan, nagkakaroon tayo ng masasamang ugali. Anong masasamang ugali kaya iyon? Yung pinoproduce ng pagsisikap kong sumunod sa kautusan. When I analyze it, na-realize ko, kung minsan, dahil sumusunod ako sa utos, inaakala ko
na yung hindi sumusunod sa utos ay napakasamang tao na at na-judge ko na sila. At kung minsan, itinuturing ko yung sarili ko na mas mabait kaysa sa kanila. Kaya nagkakaroon ako ng pride. Nililift up ko yung aking sarili at ang tingin ko sa aking sarili ay chosen by God, special person. Dahil nakakasunod ako sa utos niya. Kaya nagsisimula akong hatulan yung mga hindi nakakasunod sa utos at sinasabihan ko sila, oh, ikaw, para mahalin ka ng Diyos, tumigil ka na sa pag-inom, tumigil ka na sa paninigarilyo. Yun po yung mga masasamang ugali na nagpo-produce ng deception sa akin ni Satan sa gamit ng law. And sometimes that is called righteousness by works or legalism. Si Pablo, ginamit niya yung isang image para ipaliwanag ito and he used marriage as an illustration. Sabi ni Pablo sa verse 2 ng Romans 7, for example, by law, a married woman is bound to her husband as long as he is alive. So, habang buhay daw yung asawa mo, ay hindi ka pwedeng humiwalay sa kanya, bound ka sa kanya, nakatali ka sa kanya. But, if her husband dies, she is released from the law that binds her to him. Pero kapag namatay na yung asawa mo, pwede ka nang mag-asawa ng iba. Wala na yung tali na yon. So, ganun din daw po tayo. Ang ginawa ng Satanas ay nasa loob na tayo ng church. Yes, nabinyagan na tayo. Nagtagumpay na tayo sa round 1. We have gained the victory over Satan as a slave master. Pero ngayon, dinideceive niya tayo. Sabi niya, okay lang na magsimba ka as long as nakakasal ka sa law at hindi kay Kristo. Yun po yung deception ni Satan. Napakaraming Kristiyano, akala nila okay ang relationship nila kay Christ, but in reality, they are married to the law. Okay, so how do we gain the victory in round 2? Paano tayo makakawala sa pagkakasal natin sa law? Sabi po sa Romans chapter 7 verse 4, so my brothers and sisters, you also died to the law. So yun daw pong kinakailangan mangyari. Kinakailangan mamatay tayo sa kautusan through the body of Christ that you might belong to another. Para tayo ngayon, hindi tayo nakakasal kay Satan, kundi nakakasal na tayo kay Christ, to Him who raised from the dead, in order that we might bear fruit for God. So ang victory po sa round 2 is righteousness by faith. Yung kawa na tayo ay iniligtas lamang sa pamagitan ng kamatayan ni Kristo sa cross, sa pamagitan ng biyaya. Yung law ay wala pong naging part, walang naging contribution sa aking salvation. Yes, it's still part of my spiritual life. Sinusunod ko pa rin yung law. Pero pagdating sa kaligtasan, wala siyang nagagawa sa akin. Tanging si Kristo lamang ang nakapagligtas sa akin. Kaya si Kristo ang sentro ng pananampalataya ko at hindi yung law. That is righteousness by faith. It is a Christ-centered faith. And this is how we gain victory in round 2. So the question now is, how many of us have gained the victory in round 2? How many of us have accepted righteousness by faith? How many of us died to? How many of us are not married sa law? Hindi na tayo kasal sa law, kundi nakakasal na tayo kay Kristo. I hope na yung mga taga-Paurido ay maalis na sa pagkakasal sa kautusan at maikasal na kay Kristo sa magitan ng righteousness by faith, sa magitan ng Christ-centered faith. Okay? So that's how we gain the victory in round 2. But that's just round 2. Meron pa pong round 3. So si Satanas talagang napakakulit. Okay? Nung round 1, natalo siya by our baptism. When we were baptized in water and the Holy Spirit and we died in our old man. Nagpunta na tayo sa loob ng church. Hindi pa rin siya tumigil. Ginamit niya yung law para i-deceive tayo, gawin tayong mga legalist sa pamagitan ng righteousness by works. Pero we gain the victory through righteousness by faith, through our Christ-centered faith. But he still is trying to enslave us in round 3. And in round 3, Satan comes as a tempter. Sabi ito sa Romans 7:19 and 20. For the good that I will to do, I do not do. But the evil I will not to do,
that I practice. Paano po ba sa Tagalog ito? Simple lang po. Sa Tagalog yan, gusto kong bumait, pero di ko magawa. Yun po yung kalagayan ng isang Kristiyano na nasa round 3. Akala ng maraming interpreter ng Bible, ito ay experience ng tao bago niya makilala si Kristo. Hindi po. Ito po ay experience ni Pablo mismo nung nakikipag-struggle siya sa kanyang sariling sinful nature. Kasi sabi niya dito, kung gayon, now if I do what I will not to do, kung ngayon ginagawa ko yung ayaw kong gawin, it is no longer I who do it. Hindi na akong gumagawa nun, but Satan that dwells in me as a tempter, tempting me. So Satan daw po, ginagamit niya yung ating sinful nature. Alam na alam ni Satan yung mga kahinaan natin. Alam niya kung saan mahina ang bawat isa sa atin. At kung saan tayo mahina, doon niya tinatarget. Doon niya tinatarget yung kanyang temptation because he is the master tempter. Kagaya kay Eve, yung pinang-deceive niya, kung yung pinangtukso niya kay Eve ay yung kanyang thirst for wisdom. Kay Adan naman, ang pinangtukso niya kay Adan ay yung kanyang pagmamahal kay Eva. Dahil sobrang mahal ni Adan si Eva ay nagpaubaya na siya sa tukso ni Satanas at sinabi niya, Eva, mali yung ginawa mo pero dahil mahal na mahal kita, sasamahan na kita. So ganun po si Satanas. Alam niya kung saan tayo mahina at alam niya kung saan tayo tutuksuin. How can we gain victory over this powerful enemy? Sa napakatalino at napakalakas na kaaway nito, paano tayo magkakaroon ng victory? Praise the Lord. Binigyan niya tayo ng victory through the Holy Spirit. At yung Holy Spirit di hamak na mas malakas, mas matalino, mas makapangyarihan kay Satanas. Kaya nga kinakailangan natin gawin ay yung sinasabi dito sa Romans 7:22. For I delight in the law of God. Yung law of God dito, ang tinutukoy dito, yung scripture, yung Bible, hindi yung Ten Commandments. So nagagalak daw yung isang Kristiyano sa law of God when we read the Bible every day. Kapag yung natututunan natin sa Bible, ina-apply natin sa buhay natin. Kapag nagpe-pray tayo araw-araw na yung nabasa natin ay may apply natin sa buhay natin, para maipasok yung Word of God sa ating inward man, then we are filled with the Spirit. Another way to interpret this, yung sinasabi sa Romans 7:25. So then, with the mind, I myself serve the law of God. Okay? So yung Holy Spirit daw po, kumikilos siya sa pag-iisip. Samantalang yung sinful nature, but with the flesh, the law of Satan. So ganun po yung tao. Meron siyang mind, meron siyang flesh, sinful nature. Okay, so yung Holy Spirit kumikilos sa mind. Samantalang si Satan, ang kinikilos niya, yung ating flesh, yung lower nature natin, yung ating sinful nature. Sinong pagbibigyan natin? We gain the victory when we strengthen our minds. Kapag pinalakas po ng Holy Spirit yung mind natin through the reading of Scripture every day, nakokontrol niya yung katawan. At dapat lamang po, kaya nga yung utak, kaya nga yung ating pag-iisip ay nasa taas at nasa ilalim yung ating katawan dahil dapat yung pag-iisip natin ang kumukontrol. So ganung paraan po, kapag yung Holy Spirit ay pinabayaan natin, pinahintulutan natin na mag-control sa ating pag-iisip, then we can gain the victory over our own flesh, over our own sinful nature. Sabi po dito sa Romans 8:11, but if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead dwells in you, He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through His Spirit who dwells in you. So, kinakailangan daw po na yung Holy Spirit ay manahan sa loob natin. Ano? Ganito pong pagpipicture ko dyan eh. Yung ating sinful nature sa round 3, nasa loob din natin, nasa puso natin. Yung Holy Spirit, nasa loob din natin. Kaya napakalaki ng internal struggle ng Christian kasi nag-i-struggle si Satanas at saka yung Holy Spirit sa puso niya. So, paano mananalo yung Holy Spirit? Ang illustration ko po ay ganito. Imagine a glass of water na nung simula, punong-puno ng maruming tubig. So, ganyan po yung ating larawan bago natin makilala si Christ, na yung ating puso punong-puno ng sinful nature natin ng maruming tubig. What do?
we begin pouring in clean water, yung Holy Spirit binubuhusan natin. At pagbuhos mo ng malinis na tubig dun sa baso, mapupuno yan. At kapag napuno yan, magsisimulang matapon o bumulwak. So, ang una pong matatapon dyan ay yung dating laman, yung dirty water. Meron ding matatapon na clean water, pero ang gagawin mo, tuloy-tuloy pa nabuhusan ng malinis na tubig. Huwag mong bubuhusan, huwag mong dadagdagan ng maruming tubig. Ubus yung maruming tubig, kaya kapag dinadagdagan mo pa rin ng maruming tubig, ang kinakailangan idagdag lang natin ay yung clean water of the Holy Spirit. And if we keep pouring on the clean water of the Holy Spirit into our hearts, darating ang panahon na mauubos na yung dirty water. At yung sinful nature natin will become obliterated. Mamamatay na po yung sinful nature natin because we are filled with the Holy Spirit. And that's how we gain the victory in round 3. By being filled with the Holy Spirit and by giving death to our own sinful nature. So yan po yung summary ng 3 rounds with the devil. In round 1, Satan appeared as a slave master nung tayo ay wala pa kay Kristo. Tayo ay slave ni Satan. Pero dumating si Kristo sa atin at binigyan niya tayo ng choice. Sabi niya, choose yung wages of sin o yung gift of God, eternal life. And when we chose Christ, when we were baptized, we gained victory. Namatay yung ating lumang pagkatao through baptism. And we entered church, we became a Christian, but Satan continued on. Ngayon, nag-appear na siya hindi sa slave master, but as a deceiver. Ginagamit niya yung law para maging legalist tayo, para maging masama yung ugali natin. Yung sinful nature natin ay kumbaga gumagawa pa rin sa magitan dahil nakasentro tayo sa law at hindi dun sa cross. At doon po yung victory sa round 2. Righteousness by faith, a Christ-centered faith. But even if we have already gained the victory in round 2 by righteousness by faith, nagpapatuloy pa rin si Satan by coming as a tempter. Tinutokso niya tayo, ginagamit niya yung mga kahinaan natin dahil alam niya yung puso natin. And how do we gain the victory in round 3? By the indwelling Spirit, by being filled with the Holy Spirit, by keeping on pouring that clean water of the Holy Spirit into our hearts hanggang yung maruming tubig ng ating sinful nature. And our sinful nature is obliterated at ang natitira lamang sa puso natin ay yung Holy Spirit. And brothers and sisters, the victory in round 1, 2, and 3 is very sure to us. Bakit? Dahil namatay na si Kristo dun sa cross. Because on the cross, Christ gained the victory over Satan. Akala ni Satanas na ipapatay niya si Kristo and he had won the victory. But when Jesus died on the cross and on the third day, he arose again. He stepped on the head of Satan. Inapakan niya at dinurog yung ulo ni Satanas at naging beaten enemy, talo ng kaaway si Satanas. And that victory, Christ gives to us. At sana po ay tanggapin natin yung victory na iyon in round 1 through baptism, in round 2 through righteousness by faith, and in round 3 by the indwelling of the Holy Spirit.